Masayang araw, mga ka-PL. Marami-rami po tayong pag-uusapan ngayon, mga kababayan. Unahin lang po natin itong viral po ngayon sa social media. Itong panibagong podcast na naman po ni Bongbong Marcos, mga kababayan, na naluluha daw siya. O naiiyak daw siya, mga kababayan, dahil sa mga ganap ngayon sa ating bansa, lalong-lalo na siguro, mga kababayan, itong mga nangyayaring maanumalyang flood control project at napakarami pang problema na kinakahanap ng kanyang administrasyon na nadadamay ang taong bayan, na iiyak daw siya. Dahil para sa atin, mga kababayan. Pero makikita ninyo, mga kababayan, yung reaction po ng mga tao, puro tawa. Wala ho kayo makita na nag-heart man lang, mga kababayan. Walang nagpupuso. Pinagtatawanan lang po itong mamang ito, mga kababayan. Ito yung video. Panoorin po natin. Basahin ko lang po itong maikling caption na nakita ko po, mga kababayan, dito sa kaibigan ko na si Artlight News. Solid DDS to, mga kababayan. Atin to. Suportahan natin tong kanyang page at ang kanyang YouTube channel. Ito po ang sabi. Natawa ako sa in counting ito, yung mga emoji na tawa. Dumadami po ito sa ngayon. Isang oras pa lang po ang nakakalipas mula nang post ito ng Artlight News, mga kababayan. Sabi, PBBM, naiiyak sa galit. Aba, galit na galit yung mama. Sa mga nangyayari ngayon sa bansa. Aba, mabubudol na naman yung iba sa atin. Hoy! Pag-iingat, mambubudol yan. I see people having a hard time and they don't deserve it, sabi ni Marcos Jr., mga kababayan. Ito na ho yung video. Tignan natin kung talagang umiyak ba itong mama na ito. No? Kasi para sa akin, napakahirap na pong paniwalaan itong mama na ito, mga kababayan. Lahat ng mga sinasabi niya, para sa akin, kabaliktaran. Bakit? Mamaya ko po ipapaliwanag. Panoorin mo natin itong maikling video niya, mga kababayan. Ito na po. Teary-eyed. I'm sorry? You're teary-eyed? Are you teary-eyed? Yes, because I'm very upset. No, because I see people having a hard time. And and they don't deserve it. Mabuti mga kumasamang tao yan. Dapat parusahan. Hindi naman Walang ginawa yan kundi magtrabaho. Kundi mahalin ang pamilya. Ba't mo paparusahan? Para magpayaman ka? Makes no sense to me. Hindi ko maintindihan yung sinasabi niya, mga kababayan. Kung sino yung tinutukoy niya na paparusahan. Yung mga diskaya ba? Yung mga kontraktor ba na mga magnanakaw o tayo na mga nagsasalita ngayon sa social media at ang iba sa atin lumabas na ng kalsada, no? Baka yan ang tinutukoy niya na huwag parusahan tayong mga nag-iingay at kumukundi na at galit na galit dito sa maanumalyang flood control project at higit sa lahat, galit din sa administrasyon niya kasi puro palpak ang nangyayari, mga kababayan. Maaring nariyan lang ho sa dalawa. Ngayon, sige, sakyan po natin, mga kababayan, itong sinasabi niya na kuno galit siya dahil sa mga nangyari sa bansa at parang naaawa siya, mga kababayan, sa atin dahil nga sa mga nangyayari sa bansa. Okay, tanggalin po natin muna itong galit na galit siya dahil sa mga nangyayari sa bansa. Ipagpalagay na lang natin po, mga kababayan, na sa atin siya may concern kuno.
Okay. Mr. President, totoo ho ba yung sinasabi ninyo? Eh parang wala naman po kami nakitang luha na pumatak sa luha sa mata ho ninyo. Yung nagtanong lang na kausap ninyo ang nagsasabi na naluluha po kayo, Mr. President. Eh kayo naman umarte, kumapot-kapot sa paa. Oo kasi daming drama talaga ito, mama na ito, mga kababayan. Kung talagang naaawa po kayo, Mr. President, at galit na galit kayo, at naiyak na nga kayo sa galit dahil sa mga nangyayari sa bansa, eh bakit hindi po ninyo ayusin? Bakit hindi po ninyo solusyonan? Yung mga kawatan na mga kontraktor, bakit hindi po ninyo kami tulungan? Ang sinisigaw po namin, Mr. President, ipakulong po ninyo. Lalong-lalo na yung 15 po na pinangalanan ninyo. Tsaka na po natin isunod yung iba pa kasi napakahaba di umano ng listahan nitong mga kontratista na mga kawatan. Yung 15 lang po muna. Ipakulong po natin yan, Mr. President. Yan po ang magiging ganti ninyo o regalo, yan, magandang regalo ninyo para sa amin. Kasi nag-iingay na kami, galit na rin kami dahil sa mga kawatan na yan. Kung totoo yang pumatak sa luha mo na yan, pumatak sa mata mo na yan, no? Kung walang halong kadramahan lang yan. Kasi, tulad nung sinabi ko kanina, mga kababayan, na kung ano sinasabi nitong mama na ito, halimbawa, ayan, sinabi niya na, di ba? Na naiiyak siya sa galit. Totoo ba talaga, mga kababayan? Eh, kabaliktaran nga yan para sa akin. Kung naiiyak siya sa galit, baka naiiyak siya sa tuwa, di ba? May tears of joy nga yung tinatawag, mga kababayan. Parang kabaliktaran sa akin yan. Bakit? Simulan natin. Una, ano sabi niya kay Tatay Digong? Nung kandidato pa lang siya sa pagka-presidente, walang jurisdiction ang ICC na manghimasok sa ating bansa para pakialaman itong di umano'y AJK ni Tatay Digong. Tinupad niya ba, mga kababayan? Di bagay hindi. Ano nangyari kay Tatay Digong? Ayun, nasa dahig na. Baliktad ang sinabi niya. Ni isang square inch na lupa o kalupaan sa ating bansa, hindi niya hahayaan na maangkin o pagmamay-ariin o pagmamay-arian o agawin ng ibang mga ibang bansa. Nangyari ba? Ano nangyayari po sa Spratly, sa West Philippine Sea? Di bagay hindi lamang China ang nagdanais na akupahin yan o naagaw na nga, di ba? Hindi ko sinasabing naagaw na totally ha. Kasi parang hirap na tayo makapasok diyan dahil nga sa ang lakas, ang bigat ng mga kagamitan na na ginagamit ng mga China. Lilinawin ko baka mamaya bukas pakalawa nasa pahayagan na naman tayo at nagsasabi nagpe-fake news tayo. Hindi ko sinisigurado 'yan. Pero ito ang mga kumakalat na usapan, hindi lamang daw ang China, maging ang Vietnam, kung di ako nagkakamali, napasok na rin yung mga lugar na yan. O ano sinasabi niya na kahit isang square inch, hindi ko hahayaan. Na nga naagaw na nga rin ng ibang bansa O di bagay kabaliktaran. 20 pesos na bigas. Magkano na bigas ngayon? 50? 60? O di kabaliktaran na. O di ba, mga kababayan? Kaya etong sinasabi niya na ito, na may paluha-luha pa itong mama na ito, mga kababayan.
Kabaliktaran yan. Hindi yan naluluwa sa galit dahil sa mga nangyayari sa bansa. Baka nga natutuwa pa yan. At sino yung tinutukoy niya na wag daw paparusahan? Wag daw, parang ganun eh. Wag daw kakasuhan. Mayroon sa sinabing ganun. Parang ganun ba ang datingan para sa akin? No? Sino tinutukoy niya? Yung mga kontratista o tayo na mga nagsasalita? Kasi kung tayo tinutukoy niya, kabaliktaran yan. Nako, delikado. Marami-rami ang makakasuhan. Mga kababayan. Hinay-hinay lang po. Sa pagpuna sa administrasyon, punain natin yung tungkol lang po sa mga nangyayari sa bansa. Sa issue lang po tayo. Huwag po nating dadagdagan ng kung ano-ano. At baka babala na ho ito, mga kababayan. Simpleng babala. Kabaliktaran itong sinasabi nitong mama na ito eh. No? At higit sa lahat, kayong mga DDS, alam ko marami dyan sa inyo na malambot ang puso. Basahin nyo pong maigi. Baka mamaya, binubudol na naman kayo. Kasi, alam niyan, patapos na po ang termino niya. At pag nagtapos yung termino niya, sigurado nga habulin siya. Ngayon, parang nga naman, kunwari, kawaan siya talaga, magbabait-baitan siya nitong tatlong taong termino natitira sa kanya. Parang maalala ng tao, mabait naman yan, bumait naman yan Kahit paano, kahit bangag yan, bumait po niya. Yung pinsan niya man lang. Ang loko-loko. Parang ganun baga. Di iwas pusoy na si Junior, mga kababayan. Di ba? Parang naguhugas kamay na nga. Matagal na ho nating napansin yan. Mula po nung pumutok yung maanumalyang flood control project, parang naguhugas kamay na ho siya. Na samantalang, kung iisipin talaga natin, sangkot naman sa dyan, mga kababayan, dahil kasama ho siya sa mga pumirma, sa mga budget na yan. At alam niya siguro, mga kababayan, na maraming insertion sa mga budget na napunta dyan. Di ba? Kung pumirma ka, kasama ka sa mananagot. Ganun yun, mga kababayan. O kaya ngayon, naghuhugas kamay siya para wag siyang pagbalingan, pagbuntungan ng galit ng tao, pagdating ng araw. Ang tanong ko ho dito ngayon, kayo ba'y naniniwala, mga kababayan, na totoo itong paiyak-iyak niya? Baka mamaya DDS ka, bukas makalawa, makita kitang nag-heart ka na. Pinupusuan mo na si Marcos, naloko na. Huwag po kayong papabudol. Tandaan ho ninyo, nabudol na po tayo nito ng maraming beses, mabubudol na naman kayo. Ingat, mga kababayan. Ito pa, isa pang pag-uusapan natin. Nako, parang tumitindi na yata ang sagutan, mga kababayan, ng Malacanang, at ng House of Representatives. Meron pong pasaring, mga kababayan, ang Malacanang sa House. Mahaba-haba itong babasahin ko. Pero sige, pagtiyagaan po nating basahin para ho sa inyo. Ito. Statement of the Executive Secretary. So, seversamin po ito. The Cabinet strongly objects to the recent spins coming from certain members of the House of Representatives who are hereby attempting to shift the blame for their own corruption and failures onto the executive branch, mga kababayan. The members of the cabinet will not tolerate, hindi daw nila ito tolerate, will not tolerate any attack on the integrity and reputation of the executive branch and any effort to hold the budget process hostage by political theatrics. All our investigation into the anomalies
will be futile if the sources of corruption remain unchecked. Hence, we urge the House of Representatives to heed the demand of the people for full accountability. Clear your house first. Ang sabi po ni E.S. Bersamin, mga kababayan. So, lumalabas po dito sa binasa ho natin, mga kababayan, na hindi nagugustuhan ng Palasyo Malacanang, no? Etong mga ginagawa ng house na karumihan. Di ba? Parang kinukundina nila, mga kababayan, etong mga nangyayaring korupsyon. No? Lalong-lalo na itong mga natitira pa ng mga korupsyon na hindi pa di umano, mga kababayan, masyadong nabibiripika. Ayan. No? Sa madaling salita, nagagalit kuno sila, mga kababayan, dito sa korupsyon. At merong pasaring etong CES sa house, mga kababayan, ang sabi, clean your house first. Di ba? So, linisin nyo muna yung house, yung bahay ninyo. Diyan sa House of Representatives. Yung sa inyo ba, sir, malinis pa? Baka mamaya, pag nagwalis kayo dyan, puro pulburon. Di ba? Mga kababayan, dahan-dahan na pong nagpapasaringan. Alam nyo ho kung ano pwedeng mangyari dito? Kapag ka nagtuloy-tuloy itong pasaringan, itong palasyo at ng House of Representatives, mga kababayan, siyempre, hindi po hahayaan ng House na hindi sila bumuwelta dito sa inilabas na pahayag ng E.S. Bersamin nga. Hindi papayag ang House. Sigurado yan, mga kababayan. Abangan nyo magsalita si Abante o kaya mismong si Romualdez. Alam nyo ho kung ano mangyayari pag nagtuloy-tuloy, no? Itong pasaringan itong dalawa, mga kababayan. Pero, mamaya, may sasabihin ako. Alam nyo po kung ano mangyayari, no? Posibleng ang House, mga kababayan, magkudeta dito sa Presidente Bongbong Marcos, mismong pinsan niya. No, pwedeng pangunahan ni Speaker Martin Romualdez na magkudeta sila. No? Laban dito kay paghain sila ba ng impeachment. Kasi sa House po ginagawa yung impeachment, mga kababayan. No? Hindi pala kudeta, iba pala 'yun. Impeachment, ayan. Pasensya na. Maaring gumawa ng impeachment ang House kay President Bongbong Marcos. Naloko na. Pag pinasa yan sa Senado, matik pasado yan. Daming DDS dyan. At higit sa lahat, marami naghahangad dyan ng mga re-electionista, mga senador sa 2028 na makakuha ng boto mula sa mga DDS. Posibleng mangyari, mga kababayan? Posible. Kung tuloy-tuloy ang pasaringan nitong dalawa. Pero ito ho ang gusto kong sabihin sa inyo kanina. Ang tanong, baka drama na naman ito. Kasi nga, itong video ni Bongbong Marcos na paiyak-iyak siya, mga kababayan, bait-baitan, tirada, concern siya sa atin, naaawa siya sa tao, sa mga tao, kasi sa mga nangyayaring gulo ngayon sa ating bansa, lalong-lalo na sa politika, lalong-lalo na sa budget, sa gobyerno. Di ba? Paawa effect, drama-drama, tirada. Parang ganun din yung ginawa. Sabay po. Yung statement ng ES at ng Pangulo na para bagang sinasabi nila, teka lang, wala kaming kinalaman dyan. Ito nga, galit nga kami. Ayan nga, ang presidente, umiiyak sa galit. Ako nga, naglabas ako ng statement ko, nagalit din ako. Mga kabayan, di ba? Arang
drama ang datingan itong ha? Ang datingan sa mga nangyayari ngayon. Posible, drama, posible, malaki ang posibilidad, mga kababayan. Kayo, ay maniniwala kayo sa mga lumalabas na yan. Ako, hindi. Paki-comment lang po. Meron pang isa tayong pag-uusapan, mga kababayan. Ito, napakasimple lang po. Kumakalat po na litrato sa social media. Ngayon, ina-analyze ko lang po, mga kababayan. Na-analyze ko lang ba? Ayan, ipakita ko na sa inyo. Ayan. Ahas. May tao. Hawak niya yung buntot. Ang ulo, nakalagay, Palace in Congress. Ang gitna ng katawan ng ahas, DPWH. Tapos, yung tao, inquiries, mga kababayan. Ito tayo yung mga nagtatanong, yung mga pumapalag dito sa mga sa mga tao dito, sa mga nangyaring anomalya sa flood control project. At ang buntot, siya yung pinaka-contractor. No ho? Ang tanong po, ayan, nakikita nyo naman, paano ba pumatay ng ahas? Kung makikita ho, ayan, nakikita nyo naman sa litrato, gustong patayin itong tao, pagpalagay nating marami yan, mga tao, ayan. Kasi tayo ngayon no? Gusto natin patayin yung ahas Parang gano'n ang datingin natin ngayon, mga kababayan Dahil sa mga corruption nga nangyari ngayon dyan, no? Sa flood control at sa marami pang mga proyekto na nakabinbin lang at hindi napakinabangan. Pinapatay nitong tao ang ahas sa pamamagitan ng buntot, which is, ito yung kontraktor. Ito yung mga nangyayari ngayon. Pinapatawag ang mga kontraktor sa Blue Ribbon Committee, pinapatawag sa House of Representatives, mga kababayan, na para bagang gusto nilang parusahan, no, ikulong, pagbayarin, singilin pa, no, sa mga ninakaw di umano nila. Di ba parang ganon? Sa madaling salita, pag umamin, pag napatunayan, ipakukulong o di kaya pagbabayarin. Ganon ang ginagawa ngayon sa mga kontraktor. Halimbawa, mapatay natin ang kontraktor. Meron pa bang sisibol ulit na panibagong kontraktor? Meron pa. Hindi po mauubos. Kasi ang tanong po, ayan paano ba pumatay ng ahas? Kayo po mismo sumagot, mga kababayan. Uunahin nyo ba ang buntot o ang ulo? Natural, ulo. No? Na dito po inilagay ang ulo ay ang palasyo at ang kongreso. Mga kababayan. So, pag pinatay mo ang ulo, ang ahas sa pamamagitan sa pagpalo sa kanyang ulo, nadurog yan, patay lahat sa baba yan. So, matitigil po ang korupsyon. Mula sa DPWH hanggang sa mga kontraktor. Yung pagdaloy ng pera, no, na pinakikinabangan, no, ibinubulsa nitong mga kontraktor, matitigil ho yan kapag pinatay ang ulo ng ahas, which is ito yung palas at kongreso. So, anong gagawin po natin? Literal ba natin na papatayin ang palas at ang Congress, mga kababayan? Natural, hindi. Hindi ho natin kaya yan. At wala tayong mga armas. At kailanman hindi sumagi sa isip natin yan na makipagbakbakan tayo sa mga otoridad para hatakin palabas, ipatapon ulit sa Hawaii. Yung isang mama na malaking tiyan, pakulong. Hindi ho natin kaya yan. Paano ho? Sa pamamagitan po ng pagkalampag natin sa kanila. Kalampagin po natin sila araw-araw. Huwag po nating tatantanan. Kung meron mang pumasok na panibagong issue, iisang tabi natin yun. Pwedeng pag-usapan sandali, pero iisang tabi lang. Dito tayo ngayon tumutok, mga kababayan, sa maanumalyang flood control project na ikinayaman po ng maraming
district engineer ng DPWH at ng mga kontraktor. O wala akong binanggit ha, kung sino-sino itong mga district engineer na yumaman. Meron na pong lumabas sa balita. Hindi na po tago yan. Lantad na po sa publiko yan kung sino-sino itong mga district engineer. At baka nga sa mga susunod na araw meron pang mailantad ulit na mga district engineer na sangkot na naman sa maanumalyang flood control project. Kalampagin po natin araw-araw, mga kababayan. Ganyan lamang po kasimple. Makipaglabanan tayo ng dahas. Wala po tayong kakayahan dyan. Baka nga magdeklara pa ng martial law yung mama na yan. No? Kung lalabas man tayo sa kalsada, mag-ingay po tayo, kalampagin natin sila. Ha? Kalampagin po natin sila. Hindi ho maiiwasan na meron tayong mga kasamahan na medyo mag-iinit na talaga ang ulo, no? Magkakaroon na ng komosyon. Meron na. Actually, may nangyari na, pero hindi po sa hanay ng mga DDS. Hindi po sa hanay natin. Kundi ito mga rallyista, no? Nagkainitan na sila. Paano po kung itong mga rallyista nasabayan po ng mga hindi rallyista, mga nagpoprotesta lang, mga galit lang dito sa korupsyon. Halimbawa na lang, ipagpalagay natin, no, mga kakamping, wag DDS, mga kakamping, sigurado mga kakamping ngayon, galit na rin sa korupsyon marami-rami din ang kakamping. At nagkaroon ng komosyon, magkakagulo na, mga kababayan. Anong gagawin ho natin? Sasabayan na po ba natin? Nasa inyo po ang desisyon, mga kababayan. Kayo lamang po ang tanging mga kasagot niyan. Kung sasabayan natin sila. Kung yon ang magiging solusyon, sila na lang gumawa. Ayoko magsalita. Basta ako, magbibideo lang ako. Magbablog lang ako. Ipapakita ko lang po. Mahirap na po, mga kababayan, tulad nga ng sinabi ko kanina. No, wag daw paparusahan, wag daw hayaan daw, sabi ni Bongbong Marcos, kasi nagtatrabaho lang daw yung tao para sa pamilya nila, tapos gawan daw ng masama. Tanga na kung totoo yung sinasabi niya. Sana naawa siya sa dating Pangulong Duterte. Di ba? Sana naawa siya kay Pastor Kibuloy. Anong ginawa niya? Hinayaan niya na mapunta ngayon sa BJMP si Pastor Kibuloy at hinayaan niya higit sa lahat ang dating Pangulong Duterte na dalhin sa The Hague, Netherlands. Kabaliktaran, kaya ayoko pong magsalita, mga kababayan, malalaman nyo na lamang po, no? Kung ako makikilahok isang araw sa mga pagtitipon na yan, malalaman nyo na lang po, mga kababayan. Pero dito sa social media, ayaw ko pong sabihin. Ako na lang ang ano niyan, ang nakakaalam kung ano man ang gusto kong gawin. Kilala nyo naman po ako, mga kababayan, sa matagal na po nakasubaybay sa akin. Kilala nyo po ako. Tandaan po natin, mga kababayan, kumilos po ang bansang Indonesia o ang mga Indonesian na mga kapatid kong Muslim. Muslim din po ako. Okay, mga kababayan, kikilos tayo. No? Sa pamamagitan ng pagkalampag dito sa President Bongbong Marcos. Ang hirap na hirap ako sabihin yung presidente. Maliban na lang pag nagbabasa ako may nakalagay na President Ferdinand Bongbong Marcos, nababasa ko talaga pero pag yung galing dito sa puso ko, hirap na hirap po akong banggitin yung yung salitang presidente. Mga babayan, pasensya na talaga. No? Bagamat siya talaga ang presidente natin, pero para sa akin kasi, ang isang pagiging presidente, malaki ang puso Hindi lang para sa bansa, kundi para sa mga taong nagtiwala sa kanya, nagbigay ng boto at suporta sa kanya para maging presidente siya. Pero ano nangyari?
Wala. Ngayon, tatawagin pa ba nating presidente? Tanong, kayo na po ang humusga. Hanggang dito lang po. Maraming salamat. Mag-iingat kayo lagi at higit sa lahat, mahalin natin ang Pilipinas.